Bago po natin pakinggan at bigyan ng reaksyon ng isa na naman pong kabastusan na ginagawa po ng isang DDS po, no? This time, hindi lamang po si PBBM ang kanyang pinupunteriya, pati po mga supporters ng PBBM, ang mga loyalists, specifically, binabanggit po niya doon sa sinasabi niya, no? Bago po natin pakinggan ang mga pinagsasabi niya at bago natin bigyan ng reaksyon, gusto ko lamang pong ibahagi sa inyo yung isa sa mga reasons ko kung bakit I support this government, kung bakit sinusuportahan ko po si PBBM kahit hindi ko po siya binoto noong 2022. Ito po yung isa sa mga reasons at napakahalaga po nito sa akin. Dahil si Pangulong Bongbong Marcos Jr., nakikita ko na hindi po niya kinukonsinte ang mga taong may pananagutan sa batas. Hindi po niya pinoprotektahan at hindi po niya hinahayaang makatakas sa batas, no? Ito po kasi yung isa sa worry ko. Sabi ko noong 2022 na kapag si Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang manalo noong 2022, mukhang yung mga may pananagutan sa batas ay makakatakas at talaga naman pong hindi mabibigyan ng hustisya ang mga Pilipino. Pero nagkamali po pala ako dahil hindi po niya kinukonsinte bagkos hinahayaan niyang gumulong ang batas at gawin ng otoridad ng PNP ng NBI ang kanilang trabaho. No? Alam naman po natin lahat na si Guo nahuli, si Kibuloy nahuli. Tapos yung mga kailangan po talagang managot, hinahunting pa, no, pinaghahanap ng otoridad at marami na po na ipatawag sa Kongreso at Senado at hindi po yan pinapakailaman ng Pangulo. So yun po ang isa sa nagustuhan ko, no? At bukod doon, nabigyan po ng hustisya sa Senator De Lima na talaga naman pong inosente, no? Tapos kahapon, kung nanood po kayo ng hearing sa Congress yata ito, si Mayor Mabilog. Talagang umiyak po siya doon sa hearing habang sinasalaysan niya yung kanyang statement, no? Dahil isa po siya sa napagbintangan at inilagay sa narco-list, no? Ang dami pong nailagay sa narco-list noon na talagang namang hindi dapat. At alam naman po natin na ang daming itinumba ng EGK na talagang ngayon, yung mga magulang nila, mga kapamilya nila ay naghahanap ng hustisya. At natutuwa ako dahil umuusad po at may nakikita po akong liwanag para sa kanila. Kagaya po nito mga kaibigan. Nabalitaan po natin na yung kapatid po ni Michael Yang ay nahuli na po. Ito po ay kahapon. Ayan mga kaibigan. Bukod dyan mga kababayan, nahuli na rin po, no, yung isa sa pinakamalaking tao na natag sa Pharmalimes, no? Dati siyang opisyal ng DBM, the Department of Budget and Management. At nakasuhan po siya ng GRAP. Nahuli po siya sa Davao City. Kung matatandaan nyo, talaga namang pinagtatanggol pa yung mga yan ng mga DDS, no? At sila Senator Kiko na talagang nag-i-interrogate at nag-iimbestiga ang nakatanggap pa po ng pang-iinsulto at pangungutya mula po sa mga sumusuporta po kay dating Pangulong Duterte. Pero ngayon, nakikita po natin, no, na may probable cause na meron silang dapat panagutan at ipaliwanag, no? Bilyong-bilyong halaga po ng pera ang usapan dito at marami po ang talagang buhay na compromise. Yung iba nga po ay nawala na dahil po sa mga di umano'y substandard, no, at mga overpriced na gamit at mga pangailangan nung panahon ng pandemya. Kung matatandaan nyo, bilyong-bilyong halaga po ng vaccine or ng bakuna ang na-expired, mga kababayan. Malaking kawalan po yan sa pera nating mga Pilipino. Bukod dyan, naalala nyo yung sa dating official ng PCSO, yung Garma yata yun, na inaakusahan na nung panahon niya may nawala pong 80 billion plus, if I'm not mistaken. 80 billion plus po ang nawala sa PCSO. Hindi pa po natin alam ang totoo, no? Pero yun po yung accusation ngayon. At sana po malaman natin ang totoo kung meron nga talagang nawala or naibulsang 80 billion. So sa ngayon, hindi pa tayo dapat mag-judge dyan, pero yun po yung sinasabi ng ating mga pinuno sa Kongreso at sana po makapagpaliwanag siya. Bukod dyan mga kababayan, yung pong si Mark Taguba, naalala niyo sa Mark Taguba, yung ine-interrogate, iniimbestigahan nila Senator Trillanes noon na involved po, no, fixer sa 6 billion plus na shabu, na smuggled shabu na nakapasok po sa custom. Na-convict na po siya kasama yung tatlo sa kanyang mga kasamahan. Hindi ko lang po alam kung sila pong apat ay nakakulong, pero ang alam ko si Mark Taguba po ay nakakulong. Yung tatlo hindi ko alam kung at large or nakakulong na. Pero ito po ay patunay, no, na ang Pangulo natin, ang gobyerno natin ngayon ay walang kinukonsinte at walang pinapanigan at walang pinoprotektahan. Kapag ikaw nagkasala sa batas, kailangan mong managot. Yun po yung nakikita ko at yun po ang isa sa pinakamahalagang reason ko kung bakit kahit hindi ko po nasuportahan or binoto si Pangulong Bongbong Marcos, ay sinusuportahan ko po ang gobyerno niya. Yun naman ang dapat gawin Kapag gumagawa ng tama at matino, suportahan para sa
kapakanan ng mga Pilipino at ng bansa natin, no? So, kung maalala nyo, si Senator Trillanes, tinatawag na sandalong kanin, nilalait-lait ng mga DDS, kinukutya, at talaga naman pong minaliit, no? Ginawan pa ng mga fake news, no? Pa sinabi na meron daw mga bank account offshore, pero pinatunayan niya hindi totoo 'yon, no? Kung ano-anong panlalait, fake news, maligning na ginawa kay Senator Trillanes. Pero pinatunayan ni Senator Trillanes na tama po pala siya. Tama na itong mga ito ay may ginawang labag sa batas diyan sa custom, no? Imagine 6-point-something billion nakapasok na shabu sa bansa natin sa kasagsagan pa ng war on drugs, sa panahon pa ng sinasabing kamay na bakal or matapang na pinuno. Nakapasok. Kaya yung mga mismong supporter nila, no, supporter po ng dating Pangulo, na hindi na nila maiwasang sabihin na mukhang fake war on drugs nga yung nangyari. Dahil bilyong-bilyong halaga eh. Kung hindi po ako nagkakamali, dinownplay pa yan ng Pangulong Duterte noon na sinasabi niya na wala naman, kahit pa mga canine dogs na nagsabi na meron, no? Yung parang hindi niya matanggap na nakapasok yun eh. And then later on inamin din niya, kahit pa nung PIDEA na yung nagsasabi, parang ayaw pa niyang i-admit, no? Kaya minsan mapapaisip ka talaga, parang parang there's something fishy, no? And maalala nyo, yung pong kapatid at asawa po ni VP Sara ay binanggit po ni Mark Taguba nung panahon po na ini-interrogate sila ni Senator Trillanes. Dahil nga po na-convict si Mark Taguba at yung mga kasamahan nila, no? Ano po sa palagay nyo? Kasi recently nagsampa po ng kaso si Senator Trillanes. May kinalaman pa rin po dyan sa pagpasok ng bilyong-bilyong halaga ng shabu sa custom po. Sinampahan po niya ng kaso ang kapatid at ang asawa po ni VP Sara, no? So, naisip ko lang, no, ewan ko kung pareho tayo ng iniisip. Sabi ko lang sa sarili ko, kung na-convict po si Mark Taguba, na sa pagkakaunawa ko ay siyang nagdawit sa pangalan po ng kapatid at ng asawa ni VP Sara, no, si Polong at si Mans. Kung na-convict po si Mark Taguba at yung tatlong iba pa, ano kaya ang kakahinatnan ng kasong isinampa ni Senator Trillanes laban po kay Congressman Polong at kay Attorney Mans Carpio? Mga kababayan, kayo na po ang sumagot. May laban po ba si Senator Trillanes? May mapapatunayan po ba si Senator Trillanes or mapapahiya po siya? Pero eto nga po sinasabi ko sa inyo, nung panahon na ina-interrogate ni Senator Trillanes, si Mark Taguba at yung iba pa, kinutya, ininsulto, tinawag na sandalong kanin si Senator Trillanes, pero siya ang merong pinapatunayan at napatunayan na, no? So kayo na lamang po ang umusga at mag-isip kung anong kahihinatnan ng kasong isinampa niya laban po kay Congressman Polong at kay Attorney Mans Carpio na pareho pong kamag-anak or malapit kay VP Sara, mga kababayan. Si Attorney Harry Roque ay hinahanap na rin po, no? So sana mas malaman pa natin ang totoo, mga kababayan. Ngayon, dumako na po tayo dun sa gusto kong iparinig sa inyo na pambabastos ng isang DDS hindi lamang sa Pangulo, kundi sa mga loyalist at supporter ni President Bongbong Marcos at ating pong bigyan ng reaksyon. Ito na po. Ang ina talaga, Bongbong Marcos, hayop ka talaga, kahayop-hayupan ninyo. Nung eleksyon, hindi nyo pinakita yung lahat ng mga... Nung eleksyon, hindi nyo pinakita yung mga pag-uugali nyo, mga magnanakaw kayo. Kapal na mga mukha, ang kakapal talaga ng mga pagmumukha. Ina, ngayon, huwag nyo kaming pagbabawalan na murahin kayo dahil kamura-mura kayo. Huwag nyo kaming pinagbabawalan magreklamo, at huwag nyo, mga loyalista na to, huwag nyo kaming sasabihan o mamanduhan na mga kailangan talaga namin, may karapatan kami. May karapatan kaming murahin yang mga yan dahil binoto namin yang mga yan. Dahil kung hindi lang sa Duterte, hindi lang talaga dumikit sa Duterte yung mga pisti na hindi yan makakaupo ngayon. Ang bobobo ng mga loyalista, lahat ng may ayaw sa Duterte, bobo. Lahat ng ayaw sa mga Duterte, lahat ng loyalista, proud na proud kay BBM, ang tatang ina. Lahat ng mga loyalista, dahil nga sila wala talaga silang alam na sabihin ang gagawin ng mga yan, ang sasabihin ng yan, mga bastos na lang yan, mga yan. Babastusin ka yan, ultimo mga Duterte, babastusin ng mga yan. Alam niyo kung bakit? Wala talaga silang kaya, yung utak nila walang kayang sabihin na matino. Yang mga yan, hanggang yung private na pamumuhay mo,
Babastusin niyang mga yan. Alam niyo kung bakit? Yan lang ang laman ng utak nila, sapal. 'Di ba? Ang bobo. Diyos ko po. Huwag niyong hayaang tumanda kayo na mga, lalo na yung mga bata na yan, mga kabataan ngayon. Mga nauto ng mga black propaganda ng Marcos. Ibang level. Black candle ko talaga dumating. Kada isa sa inyo, 10 tirik agad. Lahat kayo, nauto kayo ni Marcos. Hindi ninyo alam, lahat ng katarantaduhan ni Marcos, ipinasa nila sa Duterte. Si Marcos talaga ang may pakananang pogo. Si Marcos talaga ang may drugs doon sa Davao. Kay Marcos lahat yon. Sa dami niya, nang ninakaw ng tatay niya, mga oligarko. Hindi ninyo alam yon? Dapat kayo, mga loyalista, pag susuporta kayo, alamin ninyo, ultimo kung anong brief ni BBM. Ang buhay ninyo yan. Itong mga loyalista na to, kaya against to sa Duterte, nauto. Alam nyo kung bakit? Nakatutok to sa ABS-CBN. Yang mga loyalista na yan, bukod sa mga bayad yan, ang iba dyan sinasahuran, nakatutok lang yan sa balita dito sa Pilipinas. Ngayon, kung ano napanood nila, papaniwalaan nila. Wala silang self-study or alamin man lang nila yung totoo talaga. Oh, ano ang masasabi ninyo mga loyalista? Sige nga. Sige nga. Ano masasabi ninyo? Ni isa sa inyo walang nagsasalita tungkol sa mga isyu ng administrasyon na to. Kasi nga, kahit di abansin na kayo, i-impeach nyo na agad. Kahit i-impeach nyo yan, Duterte pa rin talaga sa 2028. Mark my word. Marami ang Duterte supporters. Kayo mga loyalista kayo, feeling nyo lang na marami kayo. Pero yung totoo, iilan lang kayo. Yung mga dati pa nga loyalista, yung mga nauna pang loyalista, wala pa kayo ha, lalo na mga bata-bata dyan, yung mga bayad dyan. Duterte sila ngayon. Ngayon nyo sabihin na kayo ang matalino, kaya't kayo ang nasa tama. Ina. Ngayon nyo sabihin na kayo ang matalino at mga Duterte supporters ang bobo. Eh yung mga dating loyalista, mga nauna naging loyalista sa tatay pa ni Bongbong Marcos, mga Duterte supporters ngayon. Ni isa sa inyo walang nagpapaliwanag sa lahat ng katarantaduhan, kagaguhan ng Bongbong Marcos nyo. Puro kayo ngaw-ngaw dyan sa baba. Ni isa sa inyo walang nagpapaliwanag. Kayo ang nagpapatunay na matagal nang mababa ang educational system ng Pilipinas. Kayo mga loyalista kayo. Wala na makakalusot na Marcos, Romualdez at mga dilawan sa 2028. In fairness naman sa mga nangyayari ngayon, si Bongbong Marcos, ubod ng sinungaling. Kayo namang mga loyalista, uto-uto ni Bongbong Marcos. Diyos ko naman, ang mga loyalista. Go, VP Sara. Sa ayaw nyo sa gusto, kahit hindi nyo boto si Duterte, si VP Sara, mananalo yan. Kasi kaming mga Duterte supporters, all over the world kami, hanggang ibang bansa. Kayong loyalista kayo, hanggang Pilipinas lang kayo, tanggapin nyo na. Oh. Kung meron man sa inyo sa ibang bansa, iilan lang kayo. Diretso inidoro yan. Di ba? Ayun mga kababayan, rinig na rinig nyo naman. Rinig na rinig nyo ang mga binitawang salita. Masyado pong mabibigat at talaga pong sobrang bastos mga kababayan. Kung ako po ang tatanungin nyo, naririnig nyo yung mga mura, yung mga hindi ko alam kung siya ba ay kasi naririnig ko po yung bata may naririnig akong bata, no? Hindi ko alam kung anak niya yon, na bakit gano'n, na tila parang gusto pa niya na naririnig siya na nagmumura ng bata, no? Ewan ko kung tama yung pagkakadinig ko, pero may narinig po akong bata, mga kababayan.
Masyado silang emosyonal at masyado silang nagpapadala sa bugso ng damdamin nila. Lagi kong inuulit sa inyo, kung may reklamo tayo sa gobyerno, sa Pangulo, sa mga namumuno, pwede naman tayong mag-criticize, mag-complain, mag-call out. Pero tanggalin po natin yung pambabastos at pagmumura dahil wala pong patutunguhan yan. Hindi kayo makakakuha ng suporta. At wala naman talaga sa lugar yung pagmumura na ginagawa niya. Narinig niyo po yung mga sinabi. Hindi ko na kailangang i-detalye. No? Mga kababayan, nakakatakot na po sila. Hindi na po ito normal para sa ating mga Pilipino. Wala silang takot sa ginagawa nila, sa sinasabi nila. I choose not to divulge her information kahit pag ginawa niya sa public, no? Sa public live, sa kanyang platform, no? Sa TikTok. Hindi ko na po sinama ang kanyang muka at ang kanyang identity dahil panigurado ako pupuntahan niyo po at kayo po ay siguro ay magsasalita din sa kanya ng hindi maganda. Wag na po sana. No? Kahit pag ganyan siya magsalita, pinoprotektahan pa rin po natin ang kanyang security and identity. Pero ginawa niya to sa publiko so hindi niya maiaalis na yung boses niya maririnig. Lakas loob siya na ganyan siya. Ayan ang sinasabi ko sa inyo. Kung sa panahon po ni PRRD ito nangyayari, yung mga ganyan, malamang sa malamang, inaresto na po yan. Kagaya dun sa teacher na nag-tweet po ng hindi maganda kay PRRD noong time ni PRRD. Pero ngayon po sa panahon ni Pangulong Marcos, wala pong ganyan. Wala pong inaaresto, no? Ng mga ordinaryong Pilipino na talaga namang, kung ako tatanungin nyo, kung ako Pangulo ngayon, ay ipapa-aresto ko yan. At siguro hindi ko ipapa-aresto. Ipapatawag ko sa Malacanang. Gusto kong kausapin at maunawaan bakit mo ako minumura, no? Pero syempre, may trauma yun eh. Kung gagawin ng Pangulo yun, may trauma yun doon sa taong nagmumura. Matatakot siya, syempre, Pangulo eh. No? Parang baka sabihin pa power tripping. Pero hindi po yung ginagawa ng Pangulo. Hindi niya pinapa-aresto. Pero hindi ko na nga rin alam eh. Parang mali din naman kasi na hinahayaan. Dahil namimihasa at maraming gumagaya. At sukdulan na. Wala na silang modo. No? Hindi ko na nga gustong i-detalye yung mga sinabi niya. Kayo na po ang humusga. At kayo, no, ako naman I support the government, I support the Filipinos, I support the President. Para sa bayan, susuporta ako. Pero ang pinupunterya po niya dito ay hindi na kaming mga sumusuporte. Yung mga mismong loyalista. Tinatawag niyang OB-OB, TANGA, balahuraan at po talaga ang style nila. At kayo na mga nanonood sa akin ng mga loyalists, no? Siguro spare na natin yung kami na sumusuporta lamang at mga pro-government and pro-Filipino. Pero yung mga loyalist talaga na matagal na sumusuporta sa Pangulo, sa mga Marcoses, sila na po, kayo na po ang target ng ginagawang pambabalahura ng mga DDS na ito. No? And I think hindi pa rin nare-realize ng mga DDS na ito na yung ganyang stilo ang inaayawan na ng mga tao ngayon na umay na tayo at pagod na tayo sa ganyang stilo. Kaya nga kami mga kakamping, hindi kami kumakampi sa kanila and never mangyayari yun kahit bumait pa sila at kahit pa sabihin natin nagbago na sila, no? Hindi kami susuporta sa mga DDS. Bahala sila, yung grupo nila. Pero hindi pa rin sila nagbabago. Ang Pangulo naman hindi gumagante ng ganyang salitaan. No? Sinabihan siya na hindi na siya kaibigan ni VP Sara. Pinaparinggan na siya at pinapasaringan siya ni VP Sara pero hindi pa rin po siya nagsasalita ng masama. Trabaho lamang. At ito nga po yung kinatuwa ko. Yung mga bagong graduate ng agriculture, no? Mga magiging future farmers natin na mangangalaga at magsasecure ng food security ng bansa natin ay binigyan po ng lupang sasakahan ng ating gobyerno na pinamahagi ng Pangulo. Hindi ba nakakatuwa na yung tao na binabalhura, binabastos, patuloy na nagtatrabaho at gumagawa ng paraan para maiangat at maging komportable ang buhay ng mga Pilipino. No? So, imagine that. Kung anong positive impact niyan sa magiging food security nating mga Pilipino ng bansa natin kapag yung pinalalakas talaga natin at sinusuportahan ay mga farmers. Yung Pangulo, yung gobyerno, namigay ng lupa sa mga estudyanteng gumraduate ng kursong may kinalaman sa agriculture. That's very excellent in my opinion. Pero ano pong ginagawa ng mga DDS? Ano pong ginagawa ng mga sinusuportahang politiko ng mga DDS? Ng kubol nila sa Pangulo, sa gobyerno, sa mga sumusuporta sa Pangulo. Anong ginagawa ng mga DDS?
binabastos, binabalahura sa public live, sa mga platform nila. So mga kababayan, kayo na lamang pong husga. Ako minsan ay napapagod na rin. Napapagod ng gumawa ng content, pero kailangan po nating magpalakas at magsipag. Dahil kung hindi po tayo sasagot at hindi magre-raise ng awareness, sila po yung mamamayagpag. Baka mali at negatibo at kasinungalingan ang mamayagpag sa Pilipinas, pare-pareho po tayo matatalo. Kaya kahit napapagod ako, kami, nagpapatuloy kami. Dahil nandyan po kayo na sumusuporta, nakikinig, nanonood, at naniniwala sa amin. Maraming pong salamat sa panonood at sa inyong patuloy na suporta. Sana po ma-like nyo ang video, napaka-importante po sa amin yan. At makapag-comment kayo, binabasa ko po inyong komento, at magkita-kita po tayo sa susunod kong video. Maraming pong salamat.